Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga tao ang hindi naiintindihan kung gaano kayaman at kaluho ang pamumuhay ni Kim Jong-un. Kaya naman mula sa legasiya ni Kim Jong-un kung papaano siya naging sobrang yaman hanggang sa kanyang mararangyang pamumuhay ay pag-usapan natin sa video na ito. Ang sekretong pamumuhay ni Kim Jong-un bilang isang bilyonaryong supreme leader. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Ang legasiya ni Kim Jong-un. Si Kim Jong-un, ang kasalukuyang pinuno ng North Korea at ulo ng Workers' Party of Korea, ay kabilang sa tanyag na Kim Dynasty na umaabot na ng 3 henerasyon. Pumalit siya sa pamumuno noong 2011 na sinundan ng yapak ng kanyang ama na si Kim Jong-il at lolo na si Kim Il-sung, ang nagtatag ng North Korea. Ipinanganak siya noong Enero 8, taong 1984 sa North Korea. Si Kim Jong-un ay lumaki sa marangyang pamumuhay mula pagkabata hanggang sa kanyang edukasyon at ngayon bilang isang pandaigdigang leader. Ang kanyang edukasyong paglalakbay ay dinala siya sa Switzerland kung saan siya nag-aral sa International School of Bern na pinondohan ng malaki ng kanyang tatay. Ang kanyang edukasyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 milyon kada taon. Kalaunan ay pinagpatuloy niya ang mas mataas na edukasyon sa Kim Il-sung Military University sa Pyongyang kung saan nagtapos siya ng mga kurso sa physics at pag-aaral ng militar. Si Kim Jong-un ay kilala sa kanyang matatag na estilo ng pamumuno na maaaring maging makapangyarihan at talaga namang hindi inaasahan. Nakatutok siya sa pagmamodernize ng military ng North Korea habang pinapanatili ang mahigpit na kontrol sa bansa. Tinatayang siya ay napakayaman na may inulat na nitong halaga na halos 5 bilyong dolyar na karamihan ay nakuha niya sa pamamagitan ng mga negosyo ng kanyang pamilya. Noong 2018, itinuturing siya ng Forbes magazine bilang ika-36 na pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Gayunpaman, ang iniulat na nitong halaga na ito ay maaaring maliit lamang na bahagi ng kanyang tunay na yaman. May mga haka-haka na ang kanyang aktwal na yaman ay maaaring umabot ng daan-daang bilyong dolyar. Hindi ito nakakagulat dahil sa pinaghihinalaang pakikilahok ng North Korea sa pandaigdigang kalakalan ng armas na maaaring maging isang mahalagang pinagkukunan ng kita para kay Kim Jong-un. Ang komplikadong web ng yaman at impluwensya na ito ay nagpapakita sa posisyon ni Kim Jong-un bilang isang napakamakapangyarihang tao sa pandaigdigang entablado. Sa kabila ng pagharap sa mga pandaigdigang parusa, nagawa pa rin ni Kim Jong-un na magtayo ng isang malawak na imperyo ng negosyo at gumawa ng malaking pamumuhunan sa ibang bansa. Bukod dito, may kontrol siya sa mga pag-aaring pinapatakbo ng estado ng North Korea na nagbibigay sa kanya ng karagdagang pinansyal na mapagkukunan. Pinaniniwalaan na ginagamit ni Kim ang yaman na ito hindi lamang upang mapanatili ang kanyang lihim na marangyang pamumuhay, kundi pati na rin para sa pagtataguyod ng estado na tinitiyak ang katapatan ng mga namumunong elite sa North Korea. Ang network na ito ng pinasyal na kapangyarihan ay nagbibigay daan kay Kim Jong-un na magtagumpay sa harap ng pressure ng ibang mga bansa na pinupukol sa kanya. Ang kalayawan ni Kim Jong-un. Si Kim Jong-un bilang pinuno ng North Korea ay kilala sa kanyang mahal na panlasa pagdating sa pagkain. Noong 2016, inulat na gumastos siya ng halos 4 na milyong piso para lamang sa isang premium na keso mula sa Italia. Bagaman siya ay nag-aral sa Switzerland kung saan natutunan niya ang mga mararangyang luho tulad ng John Walker Scotch at mga keso mula sa Pransya, tila nakapagtataka ang ganoong kalaking halaga para sa isang keso lamang. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kanyang magarbong paggastos. Ayon kasi sa The Sun, nag-aksaya rin siya ng humigit kumulang 59,000 pounds o 3.2 milyong piso para sa isang chewing gum lamang. Pareho din naman ang luho ni Kim Jong-un pagdating sa kanyang mamahaling mga inumin. Noon ngang 2016 ay nag-import siya ng halos 1 milyong dolyar na halaga ng Brazilian coffee. Dagdag pa noong 2015, nag-import siya ng 155,000 pounds na halaga ng whiskey mula sa iba't ibang bansa tulad ng Germany, Denmark at Georgia. Pati na rin ang 2,000 pounds na halaga ng rum.
mula sa Germany at Denmark. Bukod dito, nag-import siya ng 6,764 pounds na halaga ng gin mula sa Germany at isang kamanghamanghang 108,000 pounds ng halaga ng vodka mula sa Russia at mga dating estado ng Soviet tulad ng Georgia at Belarus. Ang kanyang pagkahilig sa mga mamahaling alak at champagne ay makikita rin sa mga import na umaabot sa 219,000 pounds mula sa mga bansa tulad ng Italia, Bulgaria at Macedonia. Si Kim Jong-un ay may hilig din sa mga kabayo na ipinapakita sa kanyang malaking paggastos na 4 na milyong piso para sa 12 purong lahi ng kabayo na in-import naman mula sa Russia. Isang kahanga-hangang imahe niya habang nakasakay sa isang puting kabayo sa tuktok ng nyebe ng Mount Paektu ang nagdulot ng kontrobersya noong unang bahagi ng 2020. Sa kabila ng kakulangan sa pagkain, bumili rin ang mga otoridad sa North Korea ng 2 pang puting kabayo sa halagang 2 milyong piso kada isa na may kabuoang halos 7 milyong piso bawat kabayo. Ang malaking gastos nito ay nagdudulot ng maraming tanong, lalo na't humaharap ang bansa sa mga hamong pang-ekonomiya. Mula 2011 hanggang 2023, ang ekonomiya ng North Korea ay nasa pinakamababa. Ayon sa mga ulat, nag-import si Kim Jong-un ng humigit kumulang 138 kabayo mula sa Russia na nagkakahalaga ng $584,000 at tinatayang isang malaking bahagi, mga 20% ng budget ng kanilang estado ay inilalaan sa pagpapatayo at pagpapanatili ng mga pasilidad para sa pag-aalaga at pagsasanay ng mga kabayong ito. Ipinagpatuloy ni Kim Jong-un ang tradisyon ng kanyang pamilya sa paglalaro din ng golf. Kaya naman may mga pribado din siyang golf course na minana mula sa kanyang ama na si Kim Jong-il. Ang mga eksklusibong golf course na ito ay hindi mura, na may mga gasto sa pagdevelop na umaabot sa humigit kumulang $3 milyong bawat isa at taunang gastos na umaabot naman ng $500,000. Ang mga opisyal ng gobyerno ang namamahala sa pagpapanatili ng mga prestiyosong lugar na ito. Ang asawa naman ni Kim ay nagpapanatili rin ng marangyang pamumuhay na makikita sa kanyang mga mamahaling kagamitan tulad ng isang iconic Dior clutch bag. Bagaman siya ay pribadong tao, ang pagkabaliw ni Kim Jong-un sa musika. Noong 2014, lihim na nagdala si Kim Jong-un ng 36 na mamahaling piano papasok ng bansa, kasama ng maraming mamahaling recording gear. Para magkaroon ka ng idea, ang isang grand piano ay maaaring umabot ng higit sa $170,000 o kung sa pera natin ay halos 9 milyon na yan. Kung gagawin natin ang matematika, ang pag-import ng 36 na piano ay nagkakahalaga ng tumataginting na $6.1 million. Isang malaking halaga iyon. Si Kim Jong-un ay mayroong sariling live band na binubuo ng 3 babaeng violinista. Isang dating manlalaro ng basketball at kaibigan naman ni Kim Jong-un na nagbahagi na ang Supreme Leader daw ay may malaking pagkahilig daw sa musika. Tinatangkilik niya ang iba't ibang aktibidad na musikal, mula sa pagganda ng karaoke hanggang sa pagtugtog ng mga 80s na tugtugin at pagdalo ng mga K-pop shows. Sinabi ni Rodman, ang basketball player na tinutukoy natin, na sobrang nag-enjoy daw si Kim Jong-un sa American 80s music na talaga namang ikinagulat ng lahat. Partikular na hinahangaan ni Kim Jong-un ang mga klasikong kanta ng The Doors at Jimi Hendrix. Noong una nga siyang bisitahin ni Rodman, tumugtog ang banda ng 2 kanta lamang sa loob ng 4 na oras. Ang theme songs mula sa Rocky at Dallas. Tila tunay ang pagmamahal ni Kim sa musika. Noong 2018, hayagan niyang inamin ang kanyang pagpapahalaga sa K-pop music na nagpapakita ng malalim na emosyon matapos manood ng isang 2 oras na concert na tampok ang mga South Korean performers sa Pyongyang. Kabilang sa mga performers ang sikat na girl band na Red Velvet at ang singer na si Cho Yong-pil. Si Kim at ang kanyang asawa ay masigasig na pumapalakpak kasabay ng musika sa concert at kalaunan ay kumuha ng mga larawan kasama ang mga artista sa backstage. Ang mamahaling mga sasakyan ni Kim Jong-un. Si Kim Jong-un, ang supreme leader ng North Korea, ay kilala hindi lamang sa kanyang kapangyarihan kundi pati na rin sa kanyang magarbong panlasa sa mga sasakyan. Ang kanyang koleksyon ng mga luxury cars ay nagpapakita ng kanyang lifestyle bilang isang bilyonaryo.
Kasama sa kanyang fleet ang mga nangungunang brand tulad ng Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Range Rovers at Audi. Kabilang dito ang mga elite model tulad ng Mercedes-Benz S600 Pullman Guard, Rolls-Royce Phantom, Maybach at iba't ibang modelo ng Lamborghini. Ang bawat sasakyan ay special na dinisenyo na may mga personalized na mga interior, exterior at sound systems ayon sa kagustuhan ni Kim. Ngunit hindi lamang mga luxury cars ang bahagi ng kanyang koleksyon. Meron din siyang mga military vehicles tulad ng mga tangke at armored personal carriers. Pinaniniwalaang nagsimula ang kanyang pagkahilig sa mga mamahaling sasakyan noong bata pa siya at may mga ulat na nagsabing nagsimula siyang magmaneho sa edad na 7 sa ilalim ng paggabay ng kanyang tatay. Sa kasalukuyan, tinatayang meron siyang higit sa 100 na luxury automobiles kung saan ang Mercedes-Benz ang kanyang paboritong brand. Ang mahal na koleksyon na ito ay nagpapakita ng kanyang pagkahilig sa yaman at kapangyarihan pagdating sa kalsada. Ang pinakamahalagang pag-aari ni Kim Jong-un sa kanyang koleksyon ng sasakyan ay ang isang customized Mercedes-Benz Maybach S600 na may halagang humigit kumulang $1.7 million. Ang marayang sasakyan na ito ay fully armored na tinitiyak ang kanyang kaligtasan tuwing siya ay naglalakbay. Kasama sa mga matibay na tampok ng depensa nito ang proteksyon laban sa mga granada at bala. Kaya handa si Kim Jong-un anumang sitwasyon. Isa pang hiya sa kanyang koleksyon ay ang Rolls-Royce Phantom na may tinatayang presyo na $320,000. Ang mga sasakyang ito ay hindi lamang simbolo ng kanyang malaking yaman at otoridad kundi nagsisilbi ring praktikal na layunin. Nagbibigay ang mga ito ng walang katumbas na kaginhawaan at luho para kay Kim at sa kanyang entourage habang naglalakbay. Sa kabila ng mga top-notch security measures, ang mga grupo ng mga luxury cars ni Kim ay nagpapahintulot sa kanya na maglibot sa buong bansa ng walang alalahanin. Hindi bihira na makita siyang nagmamaneho ng kanyang mga custom-made vehicles sa mga kalye ng Pyongyang. Habang patuloy na lumalaki ang kanyang koleksyon, isang bagay ang tiyak. Saan man magpunta si Kim Jong-un, tiyak na mapapalingon ng mga tao dahil sa kanyang marangyang pamumuhay. Pero bukod sa mga sasakyan, ang mga relo ay isang mahalagang accessory rin para sa maraming mga tao. Kabilang na dito si Kim Jong-un, kaya naman madalas siyang makikitang may suot ng mga mamahaling timepieces na nagkakahalaga mula $3,000 hanggang $60,000. Kabilang sa kanyang koleksyon ng mga prestiyosong brand tulad ng Vacheron, Constantin, Le Conte at Patek Philippe Sky Moon Tourbillon. Karamihan dito ay talaga namang hindi na nga natin alam ang pangalan ng brand. Sa kabila ng pagbabawal ng Switzerland sa pag-export ng mga relo sa Hilagang Korea noong 2016, nanatiling matibay ang pagmamahal ni Kim sa mga Swiss timepieces. Bilang isang maparaan na leader, tiyak na nakahanap siya ng mga paraan upang makuha ang kanyang mga nais. Ang kanyang mga mahal na koleksyon ng mga relo ay meron ding quartz gold Movado Museum Watch at isang gold IWC Portuguese. Bihirang makita si Kim Jong-un na walang suot na high-end watch sa kanyang pulso na nagpapakita sa kanyang pagmamahal sa luho at estilo. Ang mga timepieces na ito ay hindi lamang nagsisilbing accessories, kundi simbolo rin ng kanyang status at panlasa sa pinakamahal na bagay sa buhay. Tinatayang ang kanyang koleksyon ng mga luxury watches ay may halagang higit sa $8 milyong. Kapansin-pansin, hindi lamang si Kim Jong-un ang may ganitong pagkahilig. Ang kanyang yumaong ama rin na si Kim Jong-il ay kilala sa kanyang pagmamahal sa mga relo. Si Kim Jong-un ay isang leader na hindi natatakot magpakita ng kanyang yaman at kapangyarihan. Mula sa koleksyon ng kanyang mga sasakyan hanggang sa kanyang mamahaling mga relo, ang mga ito ay patunay ng kanyang marangyang pamumuhay sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng kanyang bansa. Private jets, yate at makaluhong mundo. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng napakalaking yaman ni Kim Jong-un. Ang supreme leader ang kanyang madalas na paggamit ng mga private jet. Sinasabing meron siyang sariling fleet ng mga eroplano na nag-aalok ng mga komportable at pribadong paglalakbay. Ang mga jet ni Kim Jong-un ay iba't iba ang laki, mula sa maliliit na propeller planes hanggang sa malalaking luxury jets tulad ng kanyang lihim ng marangyang pamumuhay. Iniulat na ang kanyang mga jet ay napakaluho. May mga plush seating, telebisyon at minibars.
Bukod dito, pinaniniwalaang may mga top-notch security features ang mga ito, kabilang ang advanced encryption at surveillance technology. Kabilang sa kanyang koleksyon ang long-haul IL-62M, isang 4-engine aircraft na may saklaw na 10,000 kilometers. Ibig sabihin, maaari siyang maglakbay sa halos anumang destinasyon sa mundo nang hindi kailanganing mag-stop over. Ang ganitong marangyang transportasyon ay nagpapakita ng lawak ng kanyang yaman at kapangyarihan sa pandaigdigang entablado. Ang pangunahing airline ng North Korea, ang Air Koryo, ay nagpapatakbo ng 4 na IL-62M aircraft. Ang eroplano ni Kim ay dinesenyo para sa maximum luxury at seguridad. Kapansin-pansin ang isa sa kanyang mga private jet ay tinatawag na Air Force One na may leather sofas at crystal ashtrays. Bukod sa kanyang IL-62M, meron din si Kim na isang customized Ukrainian-made Antonov N-148. Nakuha niyang eroplanong ito noong 2013, bagaman mas maikli ang saklaw nito na nasa 3,500 kilometro lamang. Angkop ito para sa mga biyahe ni Kim sa mga kalapit na bansa tulad ng China. Madalas siyang nakikitang nag-e-enjoy ng helicopter ride mula Pyongyang papuntang Wonsan, lalo na upang saksihan ang paglulunsad ng mga ballistic missiles. Kapag siya'y naglalakbay naman, sinasamaan siya ng motorcade na may 15 hanggang 20 sasakyan. Dala ang kanyang entourage. Ayon sa mga satellite images, nagpatayo si Kim ng ilang runway malapit sa kanyang mga palasyo sa buong bansa na nagbibigay daan para sa madaling access ng kanyang mga eroplano. Inulat na minsan niya nang pinilot ang isang eroplano na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa impapawid, hindi tulad ng kanyang tatay na mas pinipiling maglakbay sa tren. Para sa negosyo o kasiyahan, ang mga pribadong jet ni Kim ay nag-aalok ng kaginhawaan at seguridad. Pero kung nais mo namang mas makita pa ang sulyap sa lihim na marangyang pamumuhay ni Kim Jong-un, tignan mo na lamang ang kanyang koleksyon ng mga yate na pag-uusapan natin ngayon. Ang kanyang mga yate ay talaga namang fit na fit para sa royalty at puno ng mga mararangyang tampok. Isa nga sa kanyang kahanga-hangang barko ay isang 100 metrong haba na yate na may helicopter pad, ilang deck at mga luxurious amenities. May halagang 7 milyong dolyar. Ang yate na ito ay ginamit para sa mga opisyal na pagbisita ng estado at mga panglibangan na biyahe lamang. Ang yate na ito ay may sapat na espasyo para sa hanggang 30 bisita na perpekto para sa pag-host ng mga international dignitaries at mga kaibigan niya. Bukod dito, inulat na meron pang isang yate si Kim na may haba na humigit kumulang 200 feet at may halagang 8 milyong dolyar na may luxurious Fendi interiors. Ito ay isa lamang aspeto ng koleksyon ng yate ni Kim. May mga balita na meron din siyang ilang mas maliliit na sasakyang pandagat na may haba na 40 hanggang 50 metro. Ang mga yate na ito ay pinaniniwalaang ginagamit para sa mga pribadong biyahe at excursions. Ang mga pribadong jet at yate ni Kim Jong-un ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang walang katumbas na kayamanan at kapangyarihan, kundi pati na rin ang kanyang maluhong pamumuhay na puno ng mga marangyang kagamitan at kasangkapan.